Sa paglipas ng edad, lalo na lampas 60, nagbabago ang pangangailangan at sensitivity ng katawan. Ang mga senior ay mas madaling maapektuhan ng mga nakakalaso na sangkap tulad ng methylmercury at mas kailangan din nila ang protina, omega-3 fatty acids, vitamina D at mineral para mapanatili ang kalakasan ng puso, mga buto at kalamnan. Hindi lahat ng isda ay pare-pareho. Ang ilan ay may mataas na antas ng mercury o contaminant na maaaring makasama kung madalas kainin, habang ang iba naman ay mababa ang toxin at mayaman sa omega-3 na napakahalaga para sa kalusugan sa katandaan. Bilang panuntunan, pinagpapayo ng mga autoridad na pumili ng iba't ibang uri ng isda, iwasan ang mga kilalang mataas ang mercury at kumain ng isda ng regular dahil sa benepisyo nito sa puso at utak. Pero dapat alam natin kung alin ang uunahin at alin ang iiwasan. Marami sa ating kabayan ang lumaki sa pagdahi ng isda. Alaala ng mga lola at lolo na nagluluto ng sinigang na bangus, pritong tilapia sa tabing palengke o sardinas na kasama sa kanin tuwing umaga. Ang mga karanasang iyon ay mahalaga, ngulit nagbago na rin ang paraan ng paghahalaman, pag-aalaga at pagkuha ng isda. May mga palaisdaan, may imported at may wild caught. Kung ikaw ay senior na may mataas ang presyon, may problema sa bato o may sakit sa puso o uminom ng maraming gamot, mas kailangan mong maingat. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin sa mga komento, anong isda ang karaniwang mong binibili kapag namimili ka sa palengke? Sa susunod na mga talata, tatalakayin natin ng detalyado ang 3 uri ng isda na dapat iwasan dahil sa mercury o farming practices, at 3 uri na dapat isama sa pang-araw-araw o regular na dieta dahil sa proteksyon at nutrients na hatid nila, kasama ang praktikal na payo para sa pagpili, pagbuluto at dalas ng pagkain. Pinagbatayong natin ang payo sa gabay ng FDA at sa rekomendasyon ng mga kilalang organisasyon para sa puso at nutrisyon. 3 uri ng isda na dapat iwasan ng mga senior. Mapanganib na isda bilang 3. Swordfish o malasugi. Ang swordfish o malasugi, isang malalaking isda na kilala dahil sa pangalang nitong espada, ay isa sa mga kailangang iwasan ng mga seniors dahil sa mataas na level ng methylmercury na naipon sa laman nito. Ang methylmercury ay isang neurotoxin na kung madalas na expose sa matatanda, ay maaaring magpalala ng problema sa memorya, magdulot ng tingling o pamamanhid at makaapekto sa puso at nervous system. Bagay na lubhang seryoso para sa mga may umiiral na kondisyong medikal. Ayon sa mga tagubilin ng FDA-EPA, makabubuting iwasan ng swordfish at iba pang malalaking predator gaya ng shark at tilefish dahil mataas ang mercury content nila. Para sa karamihan ng mga matatanda na kumakain ng isda ng madalas, ang paglimit sa mga high mercury fish ay makakatulong upang mabawasan ang pagtaas ng mga hindi kanais-nais na epekto. Sa personal na karanasan ng maraming senior na kilala ko, may mga lolo na matagal nang mahilig sa pritong malaking isda, pero nang dumaan sa regular na check-up, napansin nilang bumaba ang kanilang cognitive sharpness. Ang kanilang doktor ay nagrekomenda iwasan ng malalaking predator fish at pumili ng maliit na oily fish para sa omega-3. Praktikal na payo, kung mahilig ka sa seafood, pumili ng isdang may mababang mercury at mataas ang omega-3, halimbawa, sardinas o salmon, para makuha ang proteksyon para sa puso nang hindi nalalantad sa mataas na mercury. Para sa seniors na may malubhang problema sa bato o buntis na caregiver sa bahay, huwag kainin ang swordfish kahit paminsan-minsan. Kapag bibili, itanong ang pinanggalingan at kung fresh o frozen. Ang wild-caught malalaki ay karaniwang mas mataas ang mercury. Sa panghuli, tandaan, benepisyo ng isda, omega-3, protina ay mahalaga, pero hindi ito dahilan para kumain ng anumang uri ng walang kaalaman sa panganib. Mapanganib na isda bilang 2, tilapia galing sa palaisdaan. Bakit kailangang mag-ingat? Ang tilapia ay popular at mura sa maraming pamilihang Pilipino, madaling lutuing isda at maraming senior ang kumakain nito ng madalas. Ngunit ang pinagkukunan at paraan ng pagpapalaki ng tilapia, lalo na sa ilang intensive aquaculture, ang dahilan kung bakit kailangang maging mapanuri. May mga pag-aral at pagsusuri
at mga report mula sa seafood watchdogs na nagpapakita na ang ilang farm tilapia ay maaring may mga contaminant, antibiotic residues o feed na mababa ang omega-3 at mataas ang omega-6 na hindi gaanong kapaki-pakinabang para sa anti-inflammatory na pangangailangan ng seniors. May payo ang Monterey Bay Aquarium Seafood Watch at iba pang organisasyon na piliin ang tilapia mula sa maayos na pinagkukunan, mga bansa o produksyon na may mas mahigpit na monitoring, at iwasan ang tilapia na may kahina-hina ang record sa paggamit ng banned antibiotics. Sa kabilang banda, nutritionally, ang tilapia ay mabuting pinagkukunan ng protina at madaling tunawin, isang malaking plus para sa seniors na minsan ay mababa ang appetite o may dental issues. Ang practical na rekomendasyon, kumain ng tilapia na galing sa mapagkakatiwalaang supplier. Kung walang label o hindi mo alam ang pinagmulan, maaaring pumili ng ibang isda na may mas mataas na omega-3 at mababang toxins, sardinas, bangus, salmon. Sa eksperyensya ng ilang nakakausap kong mga caregiver at senior, kapag lumipat sila mula sa mura ngumit hindi matiya ang pinagmulan, napansin nila ang mas mabuting energy at mas kaunting digestive complaints. Para sa senior na nagtitipid, magandang alternatibo ang maliit na canned fish na may label ng pinag-ugatan o lokal na bangus na may mababang contamination record. At laging hugasan, lutuin ng maayos, halimbawa pakuluan o steam, para mabawasan ang microbial risk. Iwasan din ang pagkaing hilaw o diluto ng gusto. Mapanganib na isda bilang isa. King mackerel o tanigi. Bakit iwasan ng seniors? Ang king mackerel, kilala rin bilang tanigi sa ilang rehiyon, ay kabilang sa mga isdang may mataas na mercury na inirerekomendang iwasan ng FDA, lalo na ng mga buntis at mga bata, subalit dapat ding mag-ingat ang mga seniors. Ang mga malalaking migratory predators tulad ng king mackerel ay nagkakaroon ng mataas na bioaccumulation ng methylmercury dahil kumakain sila ng maliliit na isda na may trace mercury. Sa paglipas ng taon, habang madalas na nakakain, tumataas ang total exposure. Para sa isang senior na may matagal ng hypertension o abnormal na rhythm sa puso, ang dagdag na toxic burden ay maaring magpalala ng mga sintomas. Minsan sa buhay ng isang senior na kakilala ko, may matagal ng pananakit ng ulo at panlalabo ng mata na hindi agad maipaliwanag. Pagkasuri, napag-usapan sa doktor na bawasan ang pagkonsumo ng malalaking predator fish. Praktikal na payo. Isama sa dieta ang maliit na oily fish, mababang mercury, mataas ang omega-3. At limitahan ang intake ng king mackerel o iwasan ito kapalit ng ligtas na alternatibo. Kung bibili ka ng mackerel para sa lutong bahay, mas mainam ang piliin ang mga maliliit na species ng mackerel o sardinas na listed ng FDA bilang mababa sa mercury. Iwasan ang malalaking king mackerel o tiger mackerel na kadalasang mataas ang mercury. Bilang dagdag, siguraduhin na ang senior ay may regular na blood tests at follow-up sa doktor kung may alalahanin sa neurocognitive function o cardiac health. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. 3 isda na dapat kainin ng mga senior. Una, sardinas. Bakit dapat kainin araw-araw o regular? Napatunayang benepisyo para sa seniors. Ang sardinas ay isa sa pinaka-underrated ngunit pinaka-makapangyarihang pagkain para sa kalusugan ng mga senior. Maliit man ang isdang ito, napakalaki ng naitutulong nito sa katawan, lalo na habang tumatanda. Ayon sa maraming proven research, ang sardinas ay mayaman sa EPA at DHA, dalawang uri ng marine omega-3 fatty acids na direktang nakakatulong sa kalusugan ng puso, pagbaba ng triglycerides at pag-iwas sa pamamaga ng mga ugat. Para sa mga senior na may alta presyon o mataas na kolesterol, ang regular na pagkain ng sardinas ay konektado sa mas mababang panganib ng heart attack at stroke. Hindi lang puso ang benepisyaryo. May mga pag-aral ding nagpapakita na ang omega-3 mula sa oily fish tulad ng sardinas ay may papel sa pagbagal ng cognitive decline, kabilang ang paghina ng memorya at konsentrasyon. Ito ay mahalaga lalo na sa edad 60 pataas, kung kailan mas mataas ang panganib ng demensya at Alzheimer's disease.
Dagdag pa rito, dahil ang sardinas ay maliit at nasa mababang trophic level, napakababa ng mercury content nito kumpara sa malalaking isda tulad ng tuna o swordfish. Ibig sabihin, mas ligtas itong kainin ng mas madalas, kahit regular o halos araw-araw. Isa pang malaking bentahe ng sardinas, lalo na ang canned sardinas, ay ang mataas na calcium at vitamin D content nito, lalo na kapag kinakain ang maliliit na buto. Ayon sa Bone Health Research, kritikal ang dalawang nutrients na ito sa pag-iwas sa osteoporosis at bone fractures, isang karaniwang problema ng seniors. Bukod dito, mataas din ang sardinas sa protina na mahalaga sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan at balanse ng katawan. Ligtas na isda bilang dalawa, bangus o milkfish. Bakit magandang isama ng regular sa pagkain ng seniors? Ang bangus o milkfish ay isa sa pinakapamilyar at pinakaabot-kayang isda sa hapagkain ng mga Pilipino. Mula almusal na pritong bangus, tanghalian na sinigang, hanggang hapunan na inihaw, bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit higit pa sa pagiging masarap at madaling hanapin, ang bangus ay may malinaw na benepisyong pangkalusugan na sinusuportahan ng nutrisyon at pananaliksik, lalo na para sa mga seniors na nais mapanatili ang lakas ng katawan at iwasan ng pamamaga at panghihina. Sa aspeto ng nutrisyon, ang bangus ay mataas sa dekalidad na protina na mahalaga sa pagpapanatili ng muscle mass. Ayon sa mga pag-aaral sa aging at nutrition, ang sapat na protina ay kritikal upang maiwasan ang sarcopenia o ang unti-unting pagliit at panghihina ng kalamnan habang tumatanda. Para sa seniors, ang regular ngunit tamang dami ng protina mula sa isda tulad ng bangus ay mas madaling tunawin kumpara sa matatabang karne, kaya mas banyayad sa tiyan at bato. Bukod dito, ang bangus ay naglalaman ng polyunsaturated fats, kabilang ang omega-3 fatty acids, DHA at EPA, lalo na kung ito ay maayos ang pagpapalaki at pagkain. May mga lokal na pag-aaral sa Pilipinas na nagpapakita na ang bangus ay may makabuluhang DHA content na mahalaga sa kalusugan ng puso, utak at kasukasuan. Ang omega-3 ay kilala sa kakayahang magpababa ng chronic inflammation na karaniwang sanhi ng pananakit ng tuhod, balakang at pangkalahatang paninigas ng katawan ng mga nakakatanda. Mahalaga ring tandaan na ang paraan ng pagluluto ang susi sa tunay na benepisyo ng bangus. Mas inirerekomenda ng mga nutritionists ang sinigang, nilaga, paksiw o inihaw kaysa sa malalim na prito dahil ang sobrang mantika ay maaring magpataas ng kolesterol at blood pressure. Para sa seniors na may hypertension, diabetes o sakit sa puso, mainam na bawasan ang asin at sausawan at palitan ito ng kalamansi, luya, sibuyas at gulay. Batay sa praktikal na payo ng mga caregivers at health workers, mas mainam pumili ng bangus mula sa malinis na palaisdaan o mapagkakatiwala ang lokal na mangingisda upang maiwasan ang kontaminasyon. Para sa may problema sa pagmuya, ang tinatad, hinihimay o nilagang bangus na walang tinik ay ligtas at madaling kainin. Sa kabuuan, hindi kailangang kumain ng buong bangus araw-araw. Ang maliit hanggang katamtamang serving, 3-4 beses sa isang linggo na may kasamang maraming gulay at kaunting mantika ay isang realistic at siyentipikong suportadong paraan upang mapanatili ang lakas, galaw at sigla ng seniors sa paraang Pilipino at praktikal. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ligtas na isda bilang 3. Salmon. Bakit dapat kainin at paano ito makakatulong sa seniors? Ang salmon ay isa sa mga isdang may pinakamatibay na suporta mula sa siyentipikong pananaliksik pagdating sa kalusugan ng seniors. Kilala ito sa mataas na taglay na EPA at DHA, dalawang uri ng omega-3 fatty acids na malinaw na iniuugnay ng maraming pag-aaral sa mas mabuting kalusugan ng puso. Ayon sa mga rekomendasyon ng American Heart Association, AHA, at sa mga nutrition guidelines na binabanggit sa mga fact sheets ng NIH Office of Dietary Supplements, ang regular na pagkain ng fatty fish tulad ng salmon ay nakakatulong sa pagbaba ng triglycerides, pagpapabuti ng blood vessel function at pagbawas ng panganib ng cardiovascular disease, isang pangunahing problema sa edad na 60 pataas.
Para sa seniors, lalong mahalaga ang salmon dahil madali itong tunawin kumpara sa maraming uri ng pulang karne. Mataas ito sa high-quality protein na critical upang mapanatili ang muscle mass at maiwasan ang sarcopenia o unti-unting panghihina ng mga kalamnan habang tumatanda. Ipinapakita ng pananaliksik na ang sapat na protina, lalo na kapag pinagsama sa omega-3, ay maaaring makatulong sa mas mahusay na muscle function at lakas ng binti, isang mahalagang aspeto para maiwasan ang pagkakadapa at pagkawala ng mobility sa seniors. Hindi rin dapat maliitin ang taglay na vitamin D ng salmon. Maraming matatanda ang may kakulangan sa vitamin D na iniuugnay sa mahihinang buto, mas mataas na risk ng fracture, at kahit sa mood at cognitive issues. Ang regular na pagkain ng salmon ay maaaring makatulong sa bone health, lalo na kung sinusuportahan ng sapat na calcium at maayos na sikat ng araw. May mga pag-aaral din na nagpapakita na ang omega-3 fats mula sa salmon ay maaaring may protective effect laban sa cognitive decline sa pamamagitan ng pagbawas ng inflammation at pagsuporta sa brain cell membranes. Pagdating sa pagpili, kung may budget at access, wild-caught salmon ang kadalasang nirerekomenda dahil sa mas natural nitong diet at profile ng nutrients. Gayon naman, ang farm salmon ay maaari ring maging bahagi ng healthy diet kung pipili ng mapagkakatiwalaang brand at susunod sa mga guidelines. Maraming health organizations ang nagmumungkahi ng 2 servings ng fatty fish bawat linggo upang makuha ang cardioprotective benefits habang iniiwasan ang labis na exposure sa contaminants. Sa aktwal na karanasan ng ilang seniors, ang pagdagdag ng salmon sa kanilang regular na pagkain ay nagresulta sa mas magandang energy, mas maayos na gana sa pagkain, at sa ilang kaso, pagbaba ng triglyceride levels sa follow-up laboratory tests, lalo na kapag isinabay sa mas aktibong pamumuhay at balancing dieta. Para maging praktikal at senior-friendly, mainam ang baked salmon na may lemon, kaunting olive oil at malalambot na gulay. Maaari ring itong tinadad at ihalo sa patatas o kanin upang mas madaling nguyain at tunawin. Sa kabuuan, ang salmon ay isang excellent regular choice para sa seniors. Kapag isinama sa balanced diet at sunod ang payo ng doktor batay sa individual na kondisyon sa kalusugan, ang salmon ay hindi lamang masarap kundi isang makapangyarihang pagkain para sa puso, utak, kalamnan at buto habang tumatanda. Pangwakas na kaisipan. Sa pagtatapos, malinaw na ang pinakamahalagang prinsipyo para sa mga senior ay pumili ng matalino, kumain ng iba-iba at isaalang-alang ang pinagmula ng pagkain. Hindi lahat ng isda ay pare-pareho ang benepisyo at sa edad na lampas 60, mas nagiging sensitibo ang katawan sa ilang sangkap na maaaring magdulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral, ang malalaking predator fish tulad ng swordfish at king mackerel ay mas mataas ang mercury content. Ang mercury ay may neurotoxic effects na maaaring makaapekto sa memorya, balanse at konsentrasyon at may kaugnayan din sa mas mataas na panganib sa problema sa puso, mga kondisyong mas kritikal sa matatanda. Kaya't ang pag-iwas sa mga ito ay hindi pag-aadis ng sustansya kundi pag-iingat para sa mas mahabang kalidad ng buhay. Mahalaga ring maging mapanuri sa ilang farmed fish tulad ng tilapia at ilang uri ng farmed salmon. Hindi ibig sabihin nito ay masama agad ang mga ito, ngunit ipinapakita ng pananaliksik na ang farming practices, uri ng pagkain, kalinisan ng tubig at paggamit ng antibiotics ay may malaking epekto sa nutritional value at kaligtasan ng isda. Kung pipili ng farmed fish, mas mainam ang may malinaw na pinagmulan at sumusunod sa ligtas at responsableng aquaculture standards. Bilang mas ligtas at masustansyang alternatibo, isama ng regular ang maliliit na oily fish gaya ng sardinas at lokal na bangus. Ang mga ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids, EPA at DHA na napatunayang nakabawas ng inflammation, tumutulong sa kalusugan ng puso at sumusuporta sa utak at kasuo-kasuan. Kung may kakayahan, ang pagdadagdag ng salmon sa lingguhang menu ay nagbibigay din ng vitamin D na mahalaga sa buto at kalamnan, isang kritikal na aspeto sa pag-iwas sa panghihina at pagkadulas ng mga senior. Isang practical na plano para sa balanced fish intake, targetin ang 2 servings ng fatty fish bawat linggo, halimbawa sardinas o salmon, isama ang bangos o maayos ang pinanggalingang tilapia 1 to 2 beses kada linggo at tuluyang iwasan ng swordfish at king mackerel. Para sa may chronic disease, umiinom ng maraming gamot, may problema sa bato o may mahina ang immune system, napakahalagang kumonsulta muna sa doktor o nutritionist bago baguhin ang diet.
Ipinapakita rin ang karanasan ng maraming Pilipinang senior at caregiver na kapag maingat ang pagpili at may tamang balanse, bumubuti hindi lamang ang lakas at gana kundi pati ang mental well-being dahil ang pagkain ng isda ay madalas kaakibat ng comfort food at masayang salusalo ng pamilya. Huling paalala, ang paraan ng pagluluto, steam, bake, braise at paghahanda, bawas asin, dagdag gulay ay kasing halaga ng uri ng isda. Kumain ng ligtas, kumain ng may kaalaman at kung may alinlangan, magpa-check up at humingi ng payo sa profesional. Ang tamang pagkain ay pundasyon ng mas produktibo, mas malakas at mas masayang buhay pagkatapos ng 60. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.